Hindi kami ang unang pamilya sa unit na yon. Pero kami ang unang nakaalis ng buhay. May anak ako. 2 taon pa lang. Tahimik, masayahin, hindi iyakin. Kaya nung nagsimula siyang makipag-usap mag-isa, napansin ko agad, hindi normal yun. Hindi sa ganong edad. Hindi sa ganoong paraan. Kanino ka nakikipag-usap? Tanong ko habang nagluluto. Hindi siya sumagot agad. Ngumiti lang. Parang may kausap pa rin. Tita. Napahinto ako. Mabagal kong ibinaba yung sandok. Anong tita? Tita, sa kwarto. Wala akong kasama sa unit. Ako lang, asawa ko at ang anak namin. Isang maliit na apartment. Manipis ang dingding. Kilala mo kung may kapitbahay. Alam mo kung may ibang tao. At sigurado ako, walang tita. Kinagabihan, pinuntahan ko yung kwarto niya. Tahimik, masyadong tahimik. Tulog na siya. Pero may kakaiba. May bago sa itsura ng kwarto. May dagdag. Sa gilid ng kama, may laruan. Hindi amin. Isang lumang stop toy. Mukhang oso. Kupas, madumi. Parang matagal nang nakabaon sa alikabok. Parang hindi dapat hinahawakan ng bata. Binili mo ba to? Tanong ko sa asawa ko. Humiling siya. Hindi. Saan galing? Hindi siya sumagot. Dahan-dahan kaming napatingin sa kwarto ng anak namin. Walang nagsalita. Pero pareho naming naisip. Kinabukasan. Anak, saan mo nakuha yung laruan? Ngumiti siya agad. Bigay ni tita. Sinong tita? Hindi na siya tumingin sa akin. Tita sa kwarto. Parang obvious. Parang ako pa ang tanga. Simula noon, dumami ang laruan. Hindi sabay-sabay. Isa-isa. Tahimik lang. Parang kusa silang lumilitaw. Tuwing gabi. Tuwing tulog kami. Tuwing wala kaming nakikita. Pero paggising, nandyan na. Hanggang sa may napansin ako. Hindi lang laruan ang nadaragdag. May mga marka na rin sa dingding, mga guhit, parang doodle ng bata. Pero masyadong mataas. Hindi abot ng anak ko kahit tumalon pa siya. Isang gabi, nagising ako. Hindi dahil sa iyak, hindi dahil sa ingay, kundi sa tawa.
Mahina, pigil, parang may ibang ayaw magising. Galing sa kwarto ng anak ko. Dahan-dahan akong bumangon. Bawat hakbang mabigat. Parang may ayaw. Parang may pumipigil. Hinawakan ko ang doorknob. Malamig. Hindi normal na lamig. At dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Nakaupo ang anak ko sa sahig. Napapalibutan ng mga laruan. Marami na. Sobra na. Hindi na laruan ang itsura. Parang may ibang gamit. Pero hindi siya nag-iisa. May kausap siya. May kaharap. Isang babae. Nakatagilid ang ulo. Parang bali ang leeg. Mahaba ang buhok. Natatakpan ang kalahati ng muka. Paputla. Hindi kulay ng balat ng buhay. Umingiti. Pero hindi sa anak ko. Sa akin. Anak! Mahina akong tawag. Hindi siya lumingon. Hindi niya ako narinig. Pero yung babae, unti-unting umangat ang ulo. Dahan-dahan. May tunog. Parang may pumuputok sa loob. Tapos, tumingin siya diretso sa akin. At doon ko nakita yung mga laruan. Hindi sila basta laruan. May tahi, hindi pantay. May hibla ng buhok. May tela. Iba-iba. Parang pinagdikit-dikit. Parang ginawa. Hindi binili. Nagsalita yung babae. Mahina. Halos bulong, pero malinaw. Kulang pa siya. Napatras ako. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti siya. Mas malaki. Mas mali. Gagawa pa tayo. Biglang tumingin ang anak ko sa akin. Ngiti. Pareho sila ng ngiti. Parehong walang emosyon. Parehong hindi para sa akin. Kinabukasan, umalis kami. Hindi na kami nag-empake ng maayos. Hindi na kami nagpaalam. Iniwan namin lahat. Halos tumakbo kami palabas ng unit at hindi na kami lumingon kahit kailan. Pero may naiwan. Hindi namin napansin agad hanggang sa makalayo na kami. Yung unang laruan, yung oso. Ayon sa bagong umupa, may anak din sila. 2 taon, tahimik, masayahin, hindi iyakin, at minsan may kausap. Tita, sa kwarto, at kagabi lang may bago silang laruan.